Hey guys! Welcome back! Oh no. Maple and Stars. Ayan, fall na dito guys sa Canada. Kaya nagsisimula ng lumamig, nagsisimula ng mamatay ang mga dahon, nagsisimula na uli kaming sipunin. Ayan, lumalamig na. Tignan nyo, ito yung recently na ginawa nilang update dito sa beach sa amin. Parang pathway lang ba? Ayan. Pero itong side na to mukhang hindi pa tapos. Pero okay na rin, laking improvement. Kasi dati wala pa to. Itong mga parang pantay na pathway. Ayan. Diba? Pasada. Dito kami ngayon sa taas, no? As usual na aming foot. Ayan, oo. So for today's video, pilisan namin ang lamig. So for today's video, i-share namin sa inyo yung mga websites na pwede nyong i-check na makakatulong sa inyo, especially kung gustong-gusto nyo na mag-migrate or mag-move dito sa Canada. So itong mga websites na to, legit to. Government kasi to eh, government websites, oo. Pero hindi nga lang, hindi sa NL ano. Oh, hindi New nga lang sa Brunswick. NL, New Brunswick. Isa to sa chine-check ng asawa ko na may mga information session na if ever na merong available sa Pilipinas yan. May na-attenda na din kami before sa New Brunswick din yun ano, na information session. So para lang magkaroon kayo ng idea, ganyan. Pwede nyong i-check yung mga websites na to. Dun sa information session na yun, minsan may mga hiring. Oo. So dapat i-ready nyo yung CV ninyo. Kumbaga kumbaga yan, may website, ibibigay namin na website. Pwede nyo siyang i-check ng madalas kasi lagi nag-update yun kung anong job yung hahanapin nila, tsaka saang lugar yung mga hinahanap nila. Oo, ayan. Just keep in mind lang no na yung mga information session na ginagawa nila, walang bayad yon. So baka mamaya ma-scam kayo, merong singilin sa inyo or what. Pero usually yung mga information session, walang bayad yon. Kasi ano yun eh, parang sa trabaho, 'di ba? Ikaw yung nag-a-apply, hindi naman pwede na ikaw yung magbabayad kasi sila nga yung naghahanap ng tao, 'di ba? Though yung ibang immigration consultancy sa atin sa Pilipinas, kumbaga lolokohin ka. Hindi naman, pero siyempre kung less informed ka na gusto mong migrate dito sa Canada, sasabihin nila, sige, tutulungan ka namin punta ng Canada. Pero yung pala, i-register ka lang sa information session na ganito, pero libre naman siya. Kumbaga sayang, pwede nyo naman siyang gawing Na kayo na lang. DIY na lang kaysa magbayad pa kayo kasi sila ganoon lang din naman yung gagawin nila, i-register ka lang naman din nila. Oo. Sayang. Oo. So ayun, meron kaming dalawang sites as of now na pwede naming i-share. Ayan. I-post namin yung link sa description. Pwede nyo siyang i-check. Ayan. So dalawang province yung namin. Isang sa New Brunswick, isa sa Morden, Manitoba. Ayun, Manitoba. Ayan. So gawin nyo lang, punta kayo sa www.welcomenv.ca. Ayan, oo. Post namin yun sa description para diretso na. Then, after nyo dun sa website, scroll lang kayo sa bandang ibaba, i-select nyo click nyo lang yung upcoming international recruitment events. Ayan. So, meron sila ditong minsan nakalagay kung open pa, pwede kayong mag-sign up. Ayan, October 2023. Yan, may mga Ayan, dates ba? International Recruitment Event.
So, most likely, ano to, no? Parang nag-hire, no? Nag-hire, Oo. no? Ang ina-hire nila is tracking Tracking and tsaka logging. Ayan, no? Mga- October 26, 27, 28, 29 to 30. Pero yung nakalagay kasi dito is gaganapin siya or siguro tatanggapin lang din ng application is mga taga Sao Paulo, Brazil. During dun sa time na nasa Pilipinas pa kami ng wife ko, nung tinitingnan-tingnan ko yan, meron silang ginagawa niyan sa Pilipinas. Tapos yun nga, may mga targeted occupation din. So, better, yun, constantly check nyo na lang kung may mga updates sa Oo. occupation, Oo. sa lugar, Oo. dates. Minsan Sao Paulo. kasi dito sa mga sa mga lugar na naka-indicate dito, may nakalagay na Philippines, 'di ba? So check out nyo lang siya. Ito sa ngayon ang nakalagay is Sao Paulo, tapos meron sa France, Paris, France, Morocco. Brussels, Rabat? Rabat, Morocco. Brussels, UK, and Ireland. Ayan. So, check nyo lang to. Minsan, merong nakalagay dito sa Philippines. Yan. Baka makatulong sa inyo. Sign up lang kayo. Wala namang bayad, di ba? Oh, So, ready nyo lang yung CV nyo. Wala namang masama. as long as qualify kayo, why not? Oo, kung Diba? qualify kayo. Or kung gusto nyo na mag-change ng career. Oy, kailangan nila ng truck driver. Oo, kasi Di ba? marami na, may mga nagme-message na rin na, ayun nga, nag-shift ng career Oo. kasi maraming in-demand na trabaho dito. Tas Skilled works kasi talaga hanap nila Tsaka eh. mas mataas yung possibility Oo, na mas ma-hire mataas yung kayo chance. Oo. kung yun yung trabaho nyo. Kasi yun, tsaka na din, patunay na rin, kami ng asawa ko, yun, nag-shift kami ng career, Oo. nandito na kami ngayon. Oo. Pero, yun nga. high risk yun, guys, Oo, ha? high risk yun. As paulit-ulit namin sinasabi, mahirap. High So, risk yan. ano lang, if ever na nag-end up kayo sa ganong decision, panghawakan nyo as much as possible. Huwag nyo sukuan. Mahirap. Oo. Parang ang pinanghawakan talaga namin. Uy, nakalipat kami sa ganong industry. Knowing na wala kami experience. So, malay mo, merong shot, di ba? Tinuloy-tuloy namin kahit sobrang hirap. Hirap talaga. Hanggang ngayon, ano pa rin kami. Hirap. Tapos, ito second, yung sa Morden na nakalocated siya sa Manitoba. Ano siya, para siyang small town sa Manitoba. Tapos, parang meron silang sariling immigration program Okay. to attract and retain, yun nga, like skilled workers or citizens na titira doon sa lugar nila. Kasi nga, di ba, ang goal naman ng mga immigration na programs dito sa Canada is to attract ang siyempre yun nga, ang goal naman ng mga immigration programs ng Canada is to attract and retain kung sino man yung mga hinire nila or yung mga tinanggap nila sa program nila. And isa nga to, yung town of Morden sa Manitoba. I'm sure yung iba narinig na rin yan, pero para dun sa mga hindi pa nakakaalam, i-share na rin natin. Oo. Isa rin kasi to dun sa tinitignan ko dati nung nasa Pilipinas pa kami, i-check kung pwedeng option, gano'n. Oo. Ngayon, ang eligibility requirements para mag-qualify ka dun sa program ng Morden Manitoba is first, meron silang targeted occupation. Kumbaga, i-hire nila itong mga occupation na to or magbibigay sila ng priority if ganito yung occupation mo. Okay. Don't worry guys, popost namin yung link niyan sa Manitoba. Link. Tapos, pero tong occupation na to guys, constantly din nagbabago. Okay. Pabago-bago rin ito, walang Parang yung fix. information session, Kung ano yung kailangan nila, yun yung ipopost nila syempre. First, yung ngayon, chinek ko yung website, ang mga occupation in demand sa kanila is una, early childhood educators Oh! and Teacher! assistants. Yan siguro yung mga preschool teacher. Oh! Nice Tapos cook. Ayan, cook, no? Talagang hindi man, no? Yan. Simon! Yan yung mga parang fix na in demand dito sa Canada. Early childhood educator, cook, truck driver, butcher. Oh, Yan. sila yung number one ba? Sa mga skilled na trabaho. Na hinahanap dito.
Tapos sa trades occupation, mga heavy duty mechanics, Mekaniko. yan, welder, Ayan, oh. woodworkers, yan, machine operators, tsaka industrial painters. Oh. And syempre, isa sa pinaka-in-demand talaga dito sa Canada or sa US or sa Europe is mga nurse. Yan, nurse assistants. Nurse. Grabe. Yan, gaya nga na sinasabi namin. Kulang ang mga Healthcare worker dito oo, sa mga Canada. oo, sa health services. Yan, kulang sila sa tao, literal. Yun yung sa ngayon, yun yung mga in-demand occupation na prioritize na tanggapin ng Modern Immigration Program sa Manitoba. Tapos, ito yung mga requirements nila. Una, meron ka dapat more than 2 years na experience dun sa targeted occupation nila. Tapos meron kang IELTS na CLB 5 and above yung grade. Tapos may target age sila like 21, ages 21 to 45 siguro yan. Tapos ito yung isa pa, isa sa education requirement naman is completed post-secondary education post or meron kang training program at least 1 year or diploma. Tsaka syempre meron kang settlement fund. Syempre pera, no? Talaga kailangan nyo ng pera. Pero ito yung pinaka-catch dito sa Modern Immigration Program. Ano yung catch? Dapat totally wala kang kilala sa Canada. Hala! Bale, hindi naman mag-offer ang government kung ano eh, diba? Papabayaan ka. Dapat totally wala kang kilala sa Canada. Zero. Zero, nada. Zero friends. Zero family. Zero enemies. Talagang zero. Kahit ano guys kahit hindi family kahit friends, wala ka talagang kilala. Talaga? Grabe Kahit na, paano friends. malalaman yun? I don't know. Depende sa background checking nila. Ayun. Kasi nga, as I've said before, ang goal nila is to attract and retain. Yun, retain. Retain kasi, oo. Kung ikaw ba naman, may kakilala ka, syempre madali maka-influensya yun Oo, sasabihin sa'yo, pare, lipat ka na dito. Ganon, di ba? Oo. And ginagawa naman yun ng iba. Oo. Na Totoo. lumilipat. Pero yun nga, syempre, ang gusto nung town, nung city, mag-stay ka dun sa town nila, contribute sa workforce nila, pay your taxes doon, di ba? Improve yung community. Oo. Gusto nila mag-stay ka doon. Oo. So yun yung catch. Hindi yung catch doon, dapat wala kang kakilala. Pero ano guys check nyo na lang yung mga website kasi or explore nyo kasi yun nga, hindi naman kami immigration consultant. Kaya do your own diligence. Research na lang. Kumaga, we're here to provide some information na ginagawa din namin, di ba? Nasa sa inyo na yan. Share. Bakit naman hindi share, di ba? Tulong-tulong lang. Kiklik nyo lang. Tsaka, check nyo lang from time to time, di ba? Tsaka Lalo yun na kung nga, interested kayo. yung kagaya nung sa information sessions sa New Brunswick, like may mga targeted occupation sila. Sa Morden, may mga targeted occupation sila. Pabago-bago yun guys. And parang ang isipin mo dun is, alam mo yun, yung immigration program sa Canada is pabago-bago. Di mo, kumbaga, walang certainty kung ano yung gusto nila. So kung qualified, tingin mo qualified ka at gusto mong pumunta dito, as soon as possible, i-grab mo na yung opportunity. Kasi di natin alam soon, baka mamaya maghigpit sila sa immigration. Oo, diba? Parang ano lang din, parang US, di ba? Dati, ano sila, open sila sa mga immigrants. Ngayon, sobrang dami na ng mga immigrants doon, naghigpit na sila. So, alam mo yun, hindi malayong maging ganun din yung Canada. Hindi rin malayong maging ganun din siya. Actually, may mga rumors na alam mo yun, nagsisirculate na lalagay na daw ng cap yung tatanggaping international students. Pero rumor lang naman kasi yun nga, hanggat maluwag pa yung immigration system dito sa Canada at gusto nyo. At gusto nyo naman din talaga at kung qualified kayo, go na. So far yung mga Filipino na
Then, kagaya niyan, dumadami na yung Filipino dito sa Torbe. Di ba? Dami na namin Nakakatuwa, dito. dami na namin doon sa trabaho. Di ba, dati, sa unang-unang video, 2 lang kami. Ngayon, nagkaroon na. Ayun, masaya naman sila din dito. Then sila, ang mindset din nila, kung pwede silang makatulong, then tutulong din sila. Sila nga, nire-refer nila yung mga dati nilang kilala sa Middle East. Tas ngayon, napupunta na dito. Di ba? Okay lang yun. Tulungan lang ba? lang, guys. Wala namang parang wala ka namang mag-gain doon di ba? Tsaka wala naman loss sa'yo. Wala Hindi ka naman naman loss. gagastos. Oo, sila naman yan kung gusto nila. Basta provide mo lang yung information. Masaklap lang doon. Niisipan ba daw siya minsan na baka may commission daw siya? yung kasama naman na. Ito mga Pilipino. Oo, wala Tinulungan mo na. Inisipan pa na masama no? Ay, naku, masya too good to be true to. Mabait pa talaga. Tinulungan mo Wala na. na magkawalan ka pa Hindi pa walang masama eh. Sampal ka, kulit ka. Okay lang yun. Wala namang masama maging cautious ba. Pero nakakatawa lang. Anyway, so yun lang naman. Just in case na meron kaming new information. Lalo na, uugaliin na namin na mag-post. Let's say na merong mga ganyan. I-update na namin kayo. So yun lang guys. Be sure to like and subscribe. See you guys in our next video. Bye-bye!